Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong Tuesday, December 16, 2025. Apat na po na atmospheric systems ang nakakaapekto sa atin. Unahin natin itong shear line na kung saan ito yung lugar ng salubungan ng hangin ng galing sa amihan at ganoon din naman yung galing sa easterlies. Kapag nagsasalubong po yan ay nagkakaroon ng cloud formation. Kaya dito sa mga probinsya ng Isabela, Cagayan sa taas at ganoon din dito sa probinsya ng Aurora at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley Region except dito sa Batanes ay makakaranas ng mataas na tsansa ng pag-ulan. At dito po, dahil dito sa shear line ay meron din tayong nakataas na weather advisory na ipapakita natin sa mga susunod na slides. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular na yung Northern Luzon at Central Luzon, amihan pa rin ang nakakaapekto. Ibig sabihin, mababang temperatura pa rin, malamig at masarap na hangin na senyales ng papalapit na Pasko ay ating patuloy na mararanasan. Pero may mga kaulapan pa rin na kaakibat itong hanging amihan. Lalo na dito sa Cordillera Administrative Region. Posible pa rin tayo na makaranas ng mga pag-ulan o pag-ambon throughout the day. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, except dito sa Bicol Region at kasama din yung Eastern Visayas, particular na yung buong Samar Island at Leyte dahil sa impluwensya ng easterlies at ganoon din naman yung Caraga region. Makakaranas tayo ng maulap na kalangitan, ibig sabihin ay mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan natin dito dahil sa easterlies. Yung easterlies po, yung hangin na galing sa Pacific Ocean na dahil sa pag-ikot ng mundo. So yung atmosphere natin ay susunod, ibig sabihin, yung evaporation na nangyayari dito sa coastal area ay unang tatama po dito sa eastern coast natin. At ganun din yung concept dito sa amihan. Kaya during this season, ay mataas yung tsansa na magkaroon tayo ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod po dun sa mga binanggit natin na maulap na kalangitan, dito naman sa Davao Region, kasama yung Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay magiging maulap din. Mataas din yung tsansa ng pag-ulan dahil naman dito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Balik po tayo doon sa binabanggit natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama dyan yung Central and Western section ng Visayas at yung natitirang bahagi ng Mindanao, kasama yung Palawan sa Luzon, ay magiging mas mababa yung tsansa ng ating pag-ulan. Ibig sabihin dito sa Metro Manila, hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan na tulad nung dinulot nung shear line nung mga nakaraang araw. Mababa na po yung tsansa, pero that doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng pag-ulan 100%. Posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan for a specific area lamang. Para sa ating forecast bukas, December 17, ay magpapatuloy pa rin yung impluensya ng shear line. Kaya naman dito sa northeastern part ng Luzon ay makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Patuloy pa rin yung impluensya ng amihan dito sa western section ng northern and central Luzon at dito sa Metro Manila ay mababa pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan bukas. Dito naman sa Bicol Region ay mananatili pa rin na maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 32, dito sa Tagaytay ay 22 to 28 at sa Legazpi naman ay 24 to 30. Dito naman sa Palawan, ganun din dito sa Visayas, particular na tulad ng binanggit natin, yung central and western section ng Visayas, ganun din dito sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, ay makakaranas tayo ng mababang tsansa ng pag-ulan. At dito naman sa eastern Visayas, particular na itong Samar Island, northern Samar, eastern Samar, at itong Samar, ganun din dito sa probinsya ng Leyte, ay mataas yung tsansa ng mga pag-ulan kasama itong Caraga region dahil sa easterlies. Dahil naman sa ITCZ, na patuloy na makakaapekto bukas ay mananatiling maulap dito sa Davao region, ganun din dito sa southern section ng Mindanao. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 27 to 31, dito naman sa Tacloban ay 25 to 31, at sa Davao ay 24 to 30. Tulad nung binanggit po natin kanina, dahil sa shear line ay inaasahan natin na posibleng umabot ng at least 50 millimeters na ulan dito sa Cagayan, Isabela at sa probinsya ng Aurora. Ang ibig sabihin ng 50 to 100 millimeters ay posible yung mga localized floodings o yung panandaliang mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas o sa mga bahaing lugar talaga, or kapag malapit tayo sa mga bodies of water katulad ng mga ilog. Iyon po ay simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. At magpapatuloy pa rin ito bukas ng hapon hanggang Thursday afternoon. Same provinces po
dito pa rin sa Cagayan, Isabela at Aurora at dahil pa rin sa shear line ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan na at least 50 millimeters ayon sa ating forecast. Good news po, dahil wala na tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, malaya na tayo makakapaglayag except sa mga kababayan natin kung gagamit tayo ng maliliit na sasakyang pandagat. Dahil posible pa rin maantala yung ating paglalayag dito sa eastern seaboards ng Eastern Visayas, ganoon din sa eastern seaboards ng Luzon at western seaboards ng Northern and Central Luzon. Dahil posible pa rin yung mga offshore na thunderstorm ay makaapekto sa ating paglalayag. Para sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw sa mga piling syudad ng ating bansa, mga pili lamang po ito, pero pwede natin itong gamiting reference. Kung saan tayo nakatira o yung pinakamalapit na lugar dito, kung saan tayo nakatira, ay pwede natin yung gamitin na reference para sa magiging forecast natin. Simula Thursday hanggang Saturday. Dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin po nito ay mababa yung tsansa ng mga pagulan pero may posibilidad pa rin yung mga localized thunderstorms. Dito naman sa Baguio ay mananatili yung impluwensya ng hanging amihan lalo na by Thursday. Pero dahil bahagyang mas aangat pa yung tilt o yung inclination ng shear line ay magiging partly cloudy to cloudy skies na. So, ibig sabihin ay posible na yung mga localized thunderstorms by Friday and Saturday dito sa Baguio. And tulad nung binanggit natin kanina, dahil yung Legazpi City ay nasa eastern section ng ating bansa, ay mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan dito, lalo na by Saturday. Para naman sa Visayas, particular na dito sa Metro Cebu at ganoon din sa Iloilo, mananatiling mababa yung tsansa ng mga pagulan except sa mga localized thunderstorms. Pero dito sa Tacloban City, dahil nasa Eastern Visayas ito, ay magpapatuloy na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pagulan. Dito sa Davao, dito sa dun sa binanggit natin kanina na ITCC magpo-progress o magpapatuloy pa rin yung epekto nito dito sa Davao hanggang sa Sabado. Kaya gusto natin na pag-ingatan yung ating mga kababayan, magdala po tayo ng payong at kung babiyahe tayo ay manatili tayo na updated sa ating mga weather at mag-ingat po tayo. Dito naman sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City ay mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ngayong Disyembre po, 1 or 2 na number ng bagyo yung ating inaasahan. At dahil kay Verbena na nangyari din ngayong December, ay meron pa tayong posible na isang bagyo na mag-form ngayong buwan ng Disyembre. Pero yun po ay base sa climatological forecast natin o climatological data natin at sa seasonal forecast natin. Ibig sabihin, hindi 100% na magkakaroon ng isang bagyo bago matapos yung taon na ito. Posibleng 2, wag naman po sana, at posible din na wala nang mag-form. At hopefully ay wala na pong mag-form hanggang sa matapos itong December. Sa kasalukuyan, hindi ko man po nabanggit, pero ngayon po wala tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:30 ng hapon at kaya kung mapapansin po natin, 5:30 pa lang ay madilim na. And bukas naman po, muli itong sisikat ng 6:14 ng umaga. Para sa mga may baby po na kailangan nilang paarawan, ito po yung time ng ating sunrise. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.